Magandang gabi sa bawat isa muli, night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 27 ng Kawikaan. Verse 21 na tayo hanggang 27. At yun, umpisa na natin. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Bayuhin mang parang bigas ang isang mangmang, hindi rin maalis ang kanyang kamangmangan. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang iyong kawan, di mamamalagi ang yaman, gayon din ang mga nasa kapangyarihan. Putulin mo muna ang dayami, saka gapasin ang damo, sa parang habang hinihintay ang sunod na anihan. Sa mga tupa, kinukuha ang ginagawang kasuotan, at ang pinagbentahan mo ng iyong kambing ay maaring ipambili ng bukid. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan sa pagkain ng pamilya mo at mga katulong sa bahay. So ang nakuha ko ditong aral ay itong verse 21 ng Kawikaan chapter 27. Dinadalisay sa apoy ang ginto, pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. So yun, focus lang tayo dito sa dinadalisay. Pag sinabing dinadalisay, ay nililinis. Ang gintong dinadalisay ay mas kumikinang siya. Sabi ng ibang tao na nakakita ng tunay na ginto, pag dinadalisay daw ang tunay na ginto, ay lalo siyang kumikinang. So yun, sa panahon na tayo dinadalisay or sinusubok ng panahon, katulad nga nung sinabi ko, sa panahon na tayo sinusubok sa panahon na tayo ay binibigyan ng pagkakataon na patunayan ng ating sarili, kahit na tayo nahihirapan, ay nawa ay patunayan natin na naayon sa salita ng Panginoon. Dinadalisay sa apoy ang ginto at ang pilak. Ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. So yun, makikilala natin ang isang tao sa gawa niya araw-araw. At isang halimbawa doon ay pag kayo ay magkasama na sa isang bubong or lagi mo na siya nakakasama, makikita mo siya, makikilala mo kung ano ba talaga siya, kung ano ba ang tunay niyang ugali. Yun, isa ding halimbawa dito sa dinadalisay sa apoy, ang ginto at pilak, ay isang halimbawa din dito ay yung sa panahon na tayo ay nakakatanggap ng parangal mula sa ibang tao. Yun, doon lalabas yung tunay nating pag-uugali. Sa panahon na tayo nakakatanggap ng parangal mula sa ibang tao, sa ating mga magulang, doon nila malalaman kung tayo ba ay magiging mayabang, kung tayo ba ay magiging mapagpakumbaba, or mas magiging mabuting impluensya sa ibang tao. Yun, sana ay naunawaan niyo yung gusto kong sabihin. Yun, kung may mga bagay kayong hindi naintindihan, ay pwede kayong mag-comment dito sa baba ng aking video. Yun, nawa ay patuloy niyo akong samahan sa aking pagbabasa ng Bible at sa aking pagdi-devotion tuwing gabi. At bukas ay chapter 28 na tayo. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat. God bless sa inyong lahat. See you tonight devotion. Bye-bye.